Yan na eh. Anong wag ginagawa? Uno, dos, tres! Ano kaya ang ibig sabihin yan? Kinakabahan ako mga silo eh. Huwag naman po sanang mangyari yung aking iniisip na nakunan siya. Ano, hindi ko alam ano ba yan. Panubigan. Panubigan na ba yan o... Kaya pinicture ko na yan tapos sinend ko na sa ating kilalang teknisyan. Ay nagtanong ako kung ano ba yan. Kung sakasakali kung libre siya, ipacheck ko sa kanya. O, yun o. Huwag naman po sana makunan, sayang po. Nude. Antabayanan mo muna ha. Tingnan nyo ha. Anuhin ko yung dalawa pang kalabaw isaka ko. Hintayin ko rin yung reply ng kilala nating teknisyan. Sa ganun ay malaman natin kung ano ba talaga yan. Dahil hindi naman tayo expert dyan. Hindi pa. Tali ko lang dito sa puno muna. Tsaka ko na ilipat mamaya. Para bantayan ko muna nila ni Mrs. at ni CJ. Kaya mga kusilon, pagkatapos namin kumain doon sa hapunan doon kila Bro Celso, yung aming huli, aming pinagsalo-saluhan, umakyat ako kaagad mga kusilon at babalikan ko yung ating kalabaw kasi kausap ko ngayon yung technician, nakita niya yung video, ano daw, parang mga anak na daw siya. So sabi ko paano nga 6 to 7 months lang, sabi niya expected lang kasi yun, hindi naman sigurado daw. So kaya binalikan ko, sabi niya kung may problema, mahirapan ay chatan ko siya para puntahan. So balikan ko lang si Victoria. Nagaya nga si Bro Celso sana na magtagay-tagay daw muna. Tinanggihan ko muna dahil inaalala ko si Victoria eh, na kinakabahan ako mga silo. Ayan siya, kinakabahan ako sa ano niya, kalagayan niya ngayon. Nawala yung kanyang ano, yung nakasabit kanina. Tumatob daw yun, sabi ng teknisyan na nakausap ko. Hanapin nga natin saan yun. Saan kaya yun? Ayan ang ating papel ngayon mga usyolo. Bantayan ko ito. Kaso nasan yung nakasabit sa kanyang ari kanina? Wala naman. Wala eh. Bumalik. O sumabog na. Hindi kasi tayo eksperto dyan sa kalabaw mga silo. Kaya ganyan na lang yung aking reaksyon. Wala eh.
Maga ka ng didi oh. Ano ba, Victoria? Oh. Mga naka o hindi? Oh, bagsak na yung kanyang dede mga sulo. Pero yung kaninang lumabas, wala na. Naabutan ko lang na wala na. Hinanap ko doon sa pinagtalian, wala man mga sulo. Baka pumutok lang, ano ba yun? Kasi sabi ni Boss Neil, nakita niya yung video. Parang mga anak na daw. Kaya sumugod ako ulit dito. Hindi man siya, parang kalma lang naman siya oh. Hindi naman siya nag-ikot-ikot. Sige. Ito, ano pa, alanganin pa ako mga sulo kasi gabi. Okay na sana kung umaga. Daming lamok. Daming gamo-gamo. Makain siya mga sulo. Sige. Kung sakali mga anak siya, kung hindi ko matsempuhan, ano naman din po mga sulo. Safety naman yung kanyang pwesto. Patag at walang tubig. Yan lang naman ang importante eh. Wala akong magawa nito kundi silip-silipin lang siya. Oh. Good morning mga sulo, maayong buntag sa tanan. Panibagong araw po mga sulo. Maraming salamat kaya pong Ginoo at binigyan na naman tayo ng magandang umaga. Ginising tayo sa araw na ito. Araw po ng Lunes po ngayon. So ako po yung naka-uniform ayan. Dahil ako ay patungo sa barangay hall ngayon upang mag-duty. Dahil officer of the day ako ngayong araw ng Lunes. So update kay Victoria. Ito kasama ko. Silong na naman po. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagluwal ng anak. Napuyat ako nito ni Victoria dahil pabalik-balik ko dito kagabi dahil yun nga nag-usap na kami na sabi nga ng mga anak, parang mga anak daw dahil lumabas na yung tumatob. So yun nga nakita natin kagabi, pagbalik ko wala na yung nakalabas sa kanyang kwitan o sa puwerta. Maaga na naman tayo kanina umaga, pagpunta ko dito kala ko nanganak na pero wala pa rin. So, lagi pa rin ako nakaantabay dito sa kanya. Ay, hindi ko kasi kabisado itong kalabaw. Mga anak na ba? Pero nakita ko, talagang magamaga na yung kanyang dede. Hindi ko alam. Ano bang... Basta, ang magawa ko lang nito, maghintay na lang. Tapos silip-silipin ko na lang siya. Sa ngayon, silong ko muna sa dini. Yan, siya. Silong ko sa ilalim. Na walang tubig, patag. Sa ganun ay kung sakasakaling magluwal ng anak siya, safe yung kanyang anak. Importante. Yun nga, hindi pa rin maalis-alis yung aking kaba dahil na mayroon din, hindi din nyo. May tumingin kasi kahapon na medyo may edad na rin. Pinatingin ko sa kanya, ang sabi niya ay bot-bot daw kung tawagin dito sa Bisaya. Or los-los or hernia na tinatawag. So maaari daw siyang makunan kasi nung kapanahonan niya meron naka-encounter daw siyang ganyan na kalabaw. Tapos ang nangyari, nilabas na yung anak tapos buhay pero umabot lang ng 3 araw daw. Sabi niya ay namatay din yung pati yung nanay. So sana hindi mangyari kay Victoria, wag naman po sana. Wag naman po, kahit makunan, wag po sana.
Pero kung talagang ganyan, talagang kailangan tanggapin. Pero sana wag. So, patuloy pa rin ang aking pagsubaybay dito ni Victoria. Sa ngayon, bawal muna sa kanya yung pag-swimming, pagbabad. Ngayon, papainumin ko na lang siya dyan sa sapa. Tapos, isilong. So, pagkatapos, ibabad ko yung dalawang kalabaw natin, si Jason at saka si Winnie. Para pagkatapos noon ay diretso na tayo sa Barangay Hall. Ano pa naman, alas 7 pa. Maaga lang ako kasi tinignan ko nga siya. Diyan ka lang ha. Ang ganda na lang tingnan mga sulo. Si Queenie at saka si Jason. Tara, swimming na. Init na. Hindi ka maka-score dyan. AI na yan. Sana po mga sulo magka-fertile si Queenie. Yan, ganda ng katawan ni Queenie. Oo. Kintab. Hindi rin sila magkalayo ng katawan ni Jason. Malaki talaga si Queenie. Mahaba ang katawan niya kaysa ni Victoria. Nandun na. Dali Queenie. Swimming ka na. Okay. Huling sulyap ni Victoria bago natin iwanan. Ano ba? Pagsalita lang ito, tanungin ko na eh. Uy, parang narinig akong ayun nga, ayun na naman ang ating kabady oh. Oh. Talagang number 1 ito. Sinusundan ako ng mga silo, bigla na naman dumating yung ating kabady, si Andy. Oh. Ba't ka sumunod? Mag-duty ako eh. Hindi naman tayo magana sa bukid. O, puyo. Madudumihan ako. Sumasampa ka agad eh. Yan mga kasula, bigla na naman dumating si Andy dito sa bukid. Kala niya magano ako dito sa bukid. Pa-swimming lang ako. Tara na. Huwag ka na doon sa bahay, kaya diretso ako sa Barangay Hall niyan. Ang Sandy oh. Husay talaga ng aking kabady. Pag wala ako sa bahay, diretso sa bukid. Sinusundan niya ako. Pinabantayan ako mga suelo. Tara! Yan, magandang tanghali mga suelo. Alas 12 na ng tanghali. Kakatapos ko lang man ng halian mga suelo. Tapos dumiretso ako dito sa pinaglagyan ni Victoria. At ito po siya ngayon ang update niya. Hanggang ngayon wala pa namang anak. Walang lumabas. Kaso po mga suelo, meron akong nakikita mga suelo. Nag-bleeding sa ayun oh. Ano, may sumirit na naman po. Hindi na lang natin lapitan. Yan oh, yan oh. Malakas yung agos ng dugo mga suelo. Mukhang malaki ko nakunan yata ito. May tumutulo, may tumatagas na dugo sa puwerta niya. Ano kayang nangyari nito ni Victoria? May tumatagas. So yan lang muna. Dito lang muna siya sa malilim. So, balik-balikan ko na lang ito maya para masilip siya. Ang kanyang dede talaga magang-maga na oh. Lubong-lubo na mga suelo yung kanyang dede oh. Tapos may lumalabas na parang dugo na sa kanyang pitan or puwerta. Sige lang. Balikan lang kita maya ha.
Ay, so po mga kasulo, balik na tayo sa site. Uwi na ako kaya magbihis na ako. Nag-jacket ako kaya mainit. So, alauna na pala. Isang oras na akong nagbantay sa kanya. Ayan, hapon na mga kasulo. Alas 13:30 na. Nag-under time na lang po ako kasi pinapa-check ko si Victoria mga kasulo. Ando na si Boss Nel sa Kalabaw. So, ang suspetsya niya po mga kasulo ay ano daw? Parang nakunan siya. Nakunan si Victoria. Kaya ayun, may dala ko lubid para itali doon sa ipitan, kawayan, dahil dukutin daw niya, i-check niya. Sayang nagkaganon. Ito na si ano, yung motor ni Boss Nelo. Sayang po mga selo kung ganun. Ha? Sigutong. Sigutong? Oo, nasigutong sa ibubuhat man. Lisod di ka gawa. Ang ta? Dili lang tayo dito para di itong saka da. Oo. Patay na. Patay na yung ano daw. Baby Napa? niya. Hindi ko eh. Dara dali. Antiin. Hindi ko eh, mahal lang. Teka pala yan na ba? Pili lang ba? Ngilingigan ko. Ha? Ngilingigan ko. Hindi na kaya camera. Hindi ay. Katong lagi yung mga oray. Ganahan ka mo. So eh. Ano Ano na. sunod ka ba iba? Suwalan lang bantay ko? May amoy na, may amoy na. Patay na ang kanyang baby. So ayan po mga kasulo, na tinulungan ko na si Boss Neil dahil nahirapan talaga siyang hilahin dahil maliit daw ang puwerta ng kalabaw ni Victoria at saka medyo malaki yung ano, yung anak niya. Malaki yung paa. At nagtulungan na namin dalawa, pero ito pong inihila namin ay wala nang buhay. Medyo may amoy na rin yung ano namin, yung mga tumatagas na amoy na namin. So nakailang pahinga po kami dyan. Sulbat ano? Oh. Okay lang, boss. Okay lang. Relax, boss. Relax. Iyong siya. Sinang balik na. Ijo.
Sayang eh. Puro man siya boss, tubuan na kita na gabi. Ang sa to pa ang ilakot medyo sipiat. Oh. Og 6 to 7 months, buta tag 8. Di pa kay puro man na siya pero ang iyang balibo. Mga dako na oh. 6 to 7 months. Doy king kita sa ay. Patay na siya, patay. Dito sa video. Sino na? Ha? Oh, sino mo na? Ubos ang bilabos ah. Bingkod. Say. Ubos. Nahirapan po talaga kami dyan mga kasulo kahit lumabas na yung kalahati. Malaki talaga yung ano, malaki yung baby niya. What is this? Ulis ko tasan ay. Kamay lang antos. Gusto kay di ko tabangan kay. Lumiro pa na ba? Sabi ni Boss Neil dyan ay kailangan daw talagang alalayan dahil first time niya at yun nga first baby at maliit masyado yung kanyang puwerta. Kaya mahirap na ilabas. So, subok kami ulit mga silo pero kalahati na nakalabas. Kuno sa. Uno. Ay, sa. Ay, uno, bakuan naman. Thank you. Yang Salbar ka, hinahan. save yung nanay pero yung anak wala na. Babae? Lalaki? Sayang. Sayang. Nakaluwas lang yan. Nanay, patay na talaga. Ang balik mo ma. Oo. Ikat naman mo. Sige. Ang buwa kong pala kayo, ilubong ni. So ayan po mga silo, nauwi na si Boss Neil. At babalikan daw ito bukas para linisin daw ni Boss Neil ito. Yung ilalim ng tiyan ng kalabaw kasi naano siya, nakuhanan kasi. Nakapanghinayang mga silo pero talagang ganyan. Hindi siguro para sa amin itong si baby boy, lalaki. Pinahanda ako ni Boss Neil ng mga gagamitin niya bukas, mga yung gamot, Uterex capsule daw, mainit na tubig at malamig at saka betadine. Ay dodukutin niya uli bukas para malinis yung ilalim. Wag mo na nga daw ngayon dahil pagod na pagod, kawawa yung ano, naiyak na nga si Victoria sa kakaano. Kailangan talaga daw na alalayan kapag nanganak ito kasi maliit lang kanyang puwerta, first time kasi, tsaka maliit lang siya nakalabaw, tapos yung baby sana napakalaki
lalo na kung ano daw, kung AI, talaga mahihirapan. Native lang nga yung nagkasta sa kanya. Pero ano pa man, tanggapin na lang na hindi para sa amin ito. So, sabi ni Boss Nel nga, dapat kagabi pa daw ito. Kagabi ba? So binalik-balikan ko to kasi kagabi si Victoria, wala namang siyang sign kasi na may iri-iri siya. Kahapon pinagmamasdan ko kahapon, ikot siya ng ikot, tapos kumakain siya. Yun pala, mga anak na talaga siya. Kasi doon ako nagkuha ng base doon sa sa nagdukot sa kanya na 6 to 7 month. Pero kabuanan na pala niya ngayon. Yun nga, hindi ko naman kasi alam yung saktong pitsa nitong pagbubuntis nito or nakastahan, kasi nga hindi ko nga alam na nakastahan nga ito. Hindi ko alam kung anong buwan. Kaya yun, bawi na lang sa susunod. Sabi nga ni Boss Nel, kung hindi daw yung dukutin, baka maaring ito din ay may mamatay din, masira siya. Kaya nga umano ko sa kanya, kumunta ko sa kanya, kaya napapansin ko may tumatagas na kasi na dugo. Kaya pinuntahan niya, ayun. Pero sabi niya kagabi sa akin, kapag nahirapan sa kagabi, tawagan ko daw siya para ako itulungan. Kaya binalik-balikan ko siya kagabi. Hindi naman siya umiiri kasi kapag nandyan ako, tapos uwi na naman ako, tapos balik na naman, natapat lang din kasi na gabi. Wala na, ganyan. Ilibing ko na siya, si Bibi Boy. Sayang, ang laki. Ganda pa ng kulay, kasi cross siya. Nanay niya pure, tapos native yung tatay. Hindi pinalad. Ang laki niya, mga kilo. Nahirapan kami ni Boss Nel dalawa na maghila. Talagang ang laki, tapos maliit lang yung puwerta ng ni Victoria. So shout out po kang Kuya Victor at ang ate Maria. Di tayo pinalad ngayon. Patay yung baby ni Victoria. So sabi nga ni Boss Nel, buti nga ay nailabas namin. Kasi kung hindi, baka si Victoria din ay mamamatay din. So solved siya. Solved si Victoria. Nilinisin daw niya bukas si Boss Nel. Kaibigan natin technician. So, bigyan na lang natin bukas ng pangsuelo. Kasi hindi naman kasi niya to. Di AI ba? Lalo na daw kung AI. Lalo malaki yung baby. Ayan mga kasulo, huling sulyap ni Baby Boy. Natapos ko na ring tapos daw maghukay, tapos nasa ilalim na siya yun, So paalam po Baby Boy. Yung sanat, hindi ka namin naligtas, pero yan, talagang ganyan. So importante ay naligtas din namin si Victoria. Kasi kung hindi na ilabas yun, maaari si Victoria din na madali. So chance to experience na lang po lahat yung nangyari, dahil hindi ko naman po talaga hindi naman eksperto ba
Wala pa akong experience sa mga ganitong senaryo, mga ganitong sitwasyon. So, siguro sa susunod na pagkakataon, alam na natin. Dito rin si Roger, nakita, galing din dito. Yun nga, yan yung diferensya sa hindi alam kung anong buwan mga anak. So, talagang may posibilidad na ano ba. Yan, katulad ng nangyari ngayon. Sige, di bale. Bawi na lang sa susunod. At least ang importante ay naisalba po namin si Victoria. Yun lang. So, labunan ko na siya. Mabuti hindi ko kasama yung aking anak. Malamang iiyak yun. Nakakapanghinayang mga kilo. Bukas puntahan to ni Neil para linisin ang ilalim ng tiyan niya at mayroon siyang ipapainom na gamot, papabili niya sa akin bukas. Hindi ko alam magkano yun. Babayad na lang po ako ni Neil ng kanyang service. Siyempre napagod din siya sa kakahila ngayon, tapos balikan pa niya bukas. Ano na lang, bawi na lang sa susunod. Pwede nang iiayan. Kasi kung ano naman, kahit maliit siya, may record naman, alam ng buwan kung kailan mga anak. So nandyan si Neil, aalalay. Ngayon lang nangyari to kasi hindi natin alam kung anong buwan mga anak kasi. Hindi ko pala alam. Ngayon lang ako naka-encounter. Di bale. Charge to experience na lang. Kasi si Maribik noon, yun alam kong mga anak na. Alam yung buwan. So, pagbalik ko, ayan, mga anak na. Baby na. Ito kasi si Victoria, pabalik-balik ako gabi eh. Hindi man siya nagpakita sa akin ng sign na mga anak siya. Hindi siya umiri. Nag-chat sa akin si Boss Nel na ano ba, hindi ba na ire-ire. So, sinabi ko wala naman, kumakain naman siya. Parang normal lang. Ayun. Yun pala, sabi niya, kung kagabi dinukot, buhay. Ay, wala na. Charge to experience nga lang. Ay, paalam baby boy. Sabi niyo rin dyan, nakita ngayon, no? Ang laking kalabaw daw. Sana kung mabuhay. Dahil ang lalaki ng paa, ang laki sukat, mahaba ang katawan. Mistiso, ika nga. Ayan. At least naligtas si Victoria. Pwede pa siyang manganak sa susunod. Mabuti at nailabas ng baby eh. Okay. Ay, sayang. Ilang buwan hinintay. Halos ang taon. At saka dagdag pa nga pala ni Boss Nel, masyadong maaga pa daw siya na nagbuntis. Alanganin pa sa edad niya. Wala eh. Loko to si Clark eh. O kaya si Jason. Binanata nila eh. Napaaga daw yung kanyang pagbubuntis. Masyado kasang bata. Sabi ni Boss Nel. Kasi siya ang ano yan, expert. Dahil pinag-aralan nila yan. Tayo wala tayong alam dyan. Ngayon meron tayong dagdag na kaalaman. Susunod na maka-encounter ng ganyan, alam na natin yung gawin natin. Ako pala. Sayang ay.
Sayang, sayang, sayang. Lalaki, magandang kalabaw sana, sabi niyo Roger. Kila. Ngayon, dahil hapon na, saka ko na yung mga kalabaw iba. Si Jason at si Queenie.